Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. May mga desisyon sa buhay na kasing bigat ng buong mundo. Mga pagpipiliang susubok hindi lang sa ating katatagan, kundi pati na rin sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ano ang gagawin mo kung ang tanging paraan para iligtas ang isang inosenteng buhay ay ang isakripisyo ang lahat ng pinakamamahal mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Sa isang gabing magpapabago ng kanyang kapalaran magpakailanman, malamig ang hangin na dumadampi sa balat ni Liwayway, alon habang tinutulak niya ang mabigat na timba ng tubig sa malawak at makintab na pasilyo ng mansyon ng mga Mateo. Mag-isa na lamang siya sa malaking bahay. Ang tanging kasama niya ay ang mga aninong likha ng malalamlam na ilaw sa dingding at ang paulit-ulit na bulong ng kanyang isipan. Huminto siya saglit at pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang luma at basag na screen na cellphone. Muli niyang binasa ang mensaheng natanggap niya kaninang hapon mula sa ospital. Isang mensaheng nagpatigil ng kanyang mundo. Miss Alon, kailangan na po nating maisagawa ang operasyon ng nanay ninyo sa lalong madaling panahon. Ang initial deposit po ay 200,000. 200,000 piso. Ang halaga ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Napakuyom ang kanyang palad. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang isang janitor ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa mga gamot ng ina. Ang pag-oopera ay isang pangarap na napakalayong abutin. Napapikit siya ng mariin. Para sa kanya, ang bawat sulok ng mansyong ito ay isang paalala ng agwat sa pagitan ng buhay niya at ng buhay ng mga taong pinaglilingkuran niya. Bigla, narinig niya ang mabibigat na yabag papalapit mula sa dulo ng pasilyo. Kilala niya ang mga yabag na iyon. Iyon ay kay Sir Diwa Kasalatan, ang nakatatandang kapatid ng kanyang amo na si Mr. Sebastian Mateo. May kung anong kaba ang laging bumabalot sa dibdib ni Liwayway sa tuwing naririyan si Diwa. Ang mga tingin nito ay kakaiba, malagkit at tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa halip na magpakita, mabilis siyang kumilos. Itinulak niya ang kanyang kariton sa isang madilim na sulok at walang ingay na pumasok sa loob ng isang malaking aparador na gawa sa nara. Isinara niya ang pinto nang may kaunting puwang para makasilip at makahinga. Mas gugustuhin pa niyang magtago sa dilim kaysa makasalubong ang lalaking iyon. Mula sa siwang, natanaw niya si Diwa na huminto sa gitna ng pasilyo. Maya-maya pa, 2 anino ang sumunod sa kanya, sina Celia at Natalia, ang 2 yaya ng nag-iisang anak ni Mr. Sebastian, ang 4 na taong gulang na si Hiraya. Sigurado ba kayo na walang ibang tao rito? Tanong ni Diwa. Ang boses niya'y mahina, ngunit may diin, puno ng awtoridad, na nagpanginig kay Liwayway. Kami na po ang bahala, Sir Diwa. Sagot ni Celia, ang mas matandang yaya. Tulog na ang lahat. Tanging ang janitor na lang ang naiwan, pero nasa kabilang dulo na siya ng bahay ngayon. Nakahinga ng maluwag si Liwayway, ngunit ang ginhawa ay agad na palitan ng matinding takot nang marinig niya ang sumunod na sinabi ni Diwa. Mabuti, sabi nito. Kailangan na nating tapusin ito. Sa darating na family outing sa Tagaytay, doon natin gagawin. Isang aksidente. Kailangang maging malinis ang lahat. Walang dapat maghinala. Paano kung may makakita? Nanginginig na tanong ni Natalia. Isang malamig na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Diwa. Sino ang makakakita? Tayo lang ang kasama ng bata. Isang maliit na tulak habang naglalaro malapit sa bangin o kaya'y isang biglaang pagkalunod sa luwa. Maraming paraan, Natalia. Ang mahalaga, sa pagbabalik natin dito, wala na si Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway sa loob ng aparador. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong na parang tambol sa sobrang lakas.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Pinaplano nilang patayin ang isang batang walang kalaban-laban, ang maliit na si Hiraya na laging ngumingiti sa kanya tuwing umaga. At ang mana, ang buong Mendoza Tech. Mapupunta na sa wakas sa'yo, Sir Diwa, sabi ni Celia na may halong kasakiman sa boses. At kayo, dugtong ni Diwa, ay makakatanggap ng gantimpalang habang buhay ninyong hindi malilimutan. Siguraduhin nyo lang na walang palpak. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway. Sa sobrang panginginig, hindi niya namalayang nadulas ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang nanginginig na kamay. Gumawa ito ng isang mahinang kalabog sa sahig na kahoy ng aparador. Tug! Sa labas, biglang natahimik ang tatlo. Ano yon? Mahinang tanong ni Natalia. Nanigas si Liwayway sa kanya ni Naniyawi sa kanyang kinatatayuan. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinipigilan ang sariling hininga. Ito na ang katapusan niya. Narinig niya ang mga yabag ni Diwa na dahan-dahang lumalapit sa aparador. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang anino ng sapatos nito sa ilalim ng siwang. Baka daga lang, sabi ni Celia na may pilit na tawa. Halika na, sir. Baka may makarinig pa sa atin. Huminto ang mga yabag. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang lumipas bago nagsalita muli si Diwa. Tama ka. Magkita na lang tayo bukas. Gawin ninyo ang lahat para maging normal ang kilos. Narinig ni Liwayway ang kanilang mga yabag na papalayo hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga ito sa katahimikan ng gabi. Ilang minuto pa siyang nanatili sa loob ng aparador, nanginginig at hindi makagalaw. Nang sa wakas ay lumabas siya, pakiramdam niya ay para siyang isang basahan na walang lakas. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo hanggang sa marating niya ang tapat ng silid ni Hiraya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa kinatatayuan niya, natanaw niya ang maliit na anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Yakap-yakap ang paborito nitong teddy bear. Isang sinag ng liwanag mula sa night lamp ang tumatama sa payapang mukha ng bata. Isang batang walang kamalay-malay sa kasamaang ipinaplano ng mga taong dapat sanay nag-aalaga sa kanya. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngunit paano? Sino ang maniniwala sa isang hamak na janitor na tulad niya laban sa isang makapangyarihang tao tulad ni Diwa Kasalatan? Ang pagsasalita ay maaaring ikapahamak hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng nag-iisang taong pinakamamahal niya, ang kanyang ina. Ngunit ang pananahimik ay katumbas ng pagiging kasabwat sa isang karumal-dumal na krimen. Walang tulog na dumaan ang gabi para kay Liwayway. Ang bawat minuto ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang diwa. At ang bawat anino sa loob ng kanyang maliit at masikip na kwarto sa barong-barong ay tila nag-aanyong halimaw. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang usapan ni Diwa, Celia at Natalia. Ang mga salitang iyon, aksidente, malinis, wala ng hiraya, ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Hindi siya mapakali. Pabaling-baling siya sa kanyang manipis na banig. Hawak-hawak ang litrato ng kanyang nakangiting ina na nakapatong sa isang maliit na mesang kahoy. Ang babaeng yon ang kanyang mundo, ang dahilan kung bakit siya lumalaban sa bawat araw. Kung magsusumbong siya, anong mangyayari? Baka siya pa ang pagbintangan. Isang hamak na janitor laban sa kapatid ng pinakamayamang tao sa bayan ng Liwanag. Baka hindi lang siya tanggalin sa trabaho. Baka baliktarin pa siya at ipakulong. Paano na ang kanyang ina? Ang perang kailangan para sa operasyon nito ay lalong magiging isang pangarap na lamang. Ngunit kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang maamong mukha ni Hiraya. Ang inosenteng ngiti nito, ang maliliit na kamay
na minsan ay kumakapit sa kanyang uniforme. Paano niya hahayaan na ang isang anghel ay basta na lang mawala? Paano niya maaatim na mabuhay ng daladala ang bigat sa kanyang konsensya na may isang buhay siyang hinayaang makuha dahil sa sarili niyang kaduwagan? Nang gabing iyon, si Liwayway ay nasa pagitan ng dalawang bangin. Sa isang panig ay ang pag-ibig para sa kanyang ina, at sa kabilang panig ay ang tungkulin sa isang batang walang kalaban-laban. At sa gitna, naroon siya, nag-iisa at natatakot. Kinaumagahan, pumasok siya sa trabaho na may mabigat na dibdib at madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Bawat kilos niya ay maingat. Bawat tingin niya ay puno ng pag-iingat, lalo na kina Celia at Natalia. Nagpanggap siyang walang narinig, walang alam. Habang naglilinis siya malapit sa hardin, nakita niya si Hiraya na naglalaro ng bola. Masaya itong tumatakbo sa damuhan. Ngunit nang madapa ito at magsimulang umiyak, mabilis na lumapit si Celia. Sa halip na aluin, marahas nitong hinablot ang braso ng bata. Ang likot-likot mo! Tigilan mo yang pag-iyak mo kung ayaw mong kurutin kita. Pabulong ngunit mariing sabi ni Celia. Hindi nito alam na naririnig siya ni Liwayway mula sa likod ng mga halaman. Nang tumayo si Hiraya, napansin ni Liwayway ang isang maliit, ngunit malinaw na pasa sa braso nito sa mismong lugar kung saan ito hinawakan ni Celia. Isang patunay ng kalupitang hindi nakikita ng iba. Ang eksenang yon ang nagtulak kay Liwayway. Dito na nagwakas ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi na ito tungkol sa pera o sa takot. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Biglang may naalala si Liwayway. Mga 1 buwan na ang nakalipas, habang naglilinis siya sa library, nakita niya si Diwa na may iniabot na isang makapal na sobre kay Celia. Hindi niya ito pinansin noon. Inakala niyang bonus lang o pabuya. Ngunit ngayon, ang alaala ay bumalik na parang isang kidlat. Ang pera, ang mga pasa, ang planong narinig niya, lahat ng ito ay magkakakonekta. Hindi na niya maaaring baliwalain ang mga ito. Kailangan niya ng tulong. Ngunit kanino? Pulis. Baka pagtawanan lang siya. Si Mr. Sebastian? Paano niya sasabihin sa isang tao na ang sarili nitong kapatid ang nagpaplanong pumatay sa kanyang anak? Baka isipin nitong nababaliw na siya. At doon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Si Attorney Pag-asa. Isang kaibigan niya noon na nasangkot sa isang kaso ng illegal dismissal ay natulungan ng isang abogadong pro bono. Naalala niya ang kwento nito tungkol sa isang matapang at matalinong abogada na hindi natatakot kalabanin ang mayayaman at makapangyarihan. Binigyan pa nga siya ng kaibigan niya ng calling card nito kung sakali raw kailanganin niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, halos liparin ni Liwayway ang daan pauwi. Pagdating sa kanyang kwarto, hinalughog niya ang lahat ng kanyang gamit. Ang luma niyang pitaka, ang mga kahons sa ilalim ng kanyang kama, ang mga bulsa ng kanyang mga lumang damit. Ang pag-asa niya ay unti-unting nauubos habang hindi niya ito makita. Nasaan na yon? Nasaan na? Bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ng frustrasyon ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa wakas, sa loob ng isang luma at manipis na libro ng mga tula, nahulog ang isang maliit na piraso ng karton. Nanginginig ang mga kamay niya nang pulutin niya ito. Doon, nakasulat sa simpleng pagkakalimbag, ang pangalang nagbigay sa kanya ng huling hibla ng pag-asa. Attorney Luz Viminda, Luz Peco Womanim, Abamamua, Pag-asa, Attorney at Law. Ang ilaw ng katarungan para sa mga inaapi. Niyakap niya ang calling card na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Mayroon siyang gagawin. Mayroon siyang matatawagan. May pag-asa pa. Ngunit nang tignan niya ang petsa sa kalendaryo na nakasabit sa dingding, nanlamig ang kanyang buong katawan. Biyernes. Naalala niya ang narinig niya
sa darating na family outing sa Tagaytay. At ang outing na yon ay bukas, Sabado. Wala na siyang panahon. Hindi na siya maaring maghintay para sa umaga. Ang bawat segundong lumilipas ay naglalapit kay Hiraya sa bingit ng kamatayan. Kailangan niyang kumilos. Ngayon din, bago mahuli ang lahat. Ang gabi ay hindi kailanman naging ganito kadilim at kasuklam-suklam para kay Liwayway. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat ugong ng hangin ay parang isang babala. Ngunit sa kanyang puso, ang takot ay natatabunan na ng isang matinding determinasyon. Wala nang urungan. Gamit ang kaalaman niya sa bawat sulok ng mansyon, dumaan siya sa likod bahay, sa isang maliit na pinto na laging iniiwang hindi nakakandado ng hardinero. Walang ingay siyang pumasok. Ang tanging dala ay isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit para sa bata, isang bote ng gatas at ang lahat ng kanyang naipon, kulang-kulang 2,000 piso. Ang puso niya ay kumakaripas habang tinatahak niya ang madidilim na pasilyo patungo sa silid ni Hiraya. Bawat tapak niya sa makintab na sahig ay sinusubukan niyang gawing kasinggaan ng isang bulak. Nang marating niya ang pinto ng kwarto, dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon ang bata, mahimbing na natutulog, payapa at walang kamalay-malay. Sa isang sandali, nag-alinlangan si Liwayway. Ano itong ginagawa niya? Isa itong krimen. Pagnanakaw ng isang bata mula sa kanyang tahanan. Ngunit muling sumagi sa isip niya ang boses ni Diwa. Isang aksidente. Wala nang Hiraya. Hindi ito krimen. Isa itong pagliligtas. Lumapit siya sa kuna. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Hiraya. Bulong niya sa natutulog na bata. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Maingat. At sa nanginginig na mga kamay, binuhat niya ang bata. Nagising ito ng bahagya, umungol, ngunit muling nakatulog nang maramdaman ang init ng kanyang yakap. Bago siya umalis, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kumuha siya ng isang lumang resibo mula sa kanyang bulsa at isang ballpen. Sa likod nito, isinulat niya sa nanginginig na kamay ang isang maikling mensahe. Nag-alinlangan siya, ngunit kailangan itong malaman ni Mr. Sebastian. Kailangan niyang magtanim ng isang butil ng pagdududa. Nanganganib ang anak ninyo mula sa sarili ninyong pamilya. Walang pangalan, walang pirma. Iniwan niya ang kapirasong papel sa ibabaw ng unan kung saan nakahiga si Hiraya kanina. Isang desperadong sigaw sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Dala-dala ang bata, mabilis, ngunit maingat siyang lumabas ng mansyon, pabalik sa madilim na gabi. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang hakbang patungo sa isang buhay na hindi na niya kilala. Sumakay siya sa unang tricycle na dumaan at nagpahatid sa terminal ng bus. Doon, sa gitna ng mga taong inaantok at nag-aabang ng biyahe, bumili siya ng tiket para sa pinakamalayong probinsya na kaya ng kanyang pera. Nang umandar na ang bus at tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang mga ilaw ng bayan ng liwanag, niyakap niya ng mahigpit si Hiraya. Ngayon, silang dalawa na lang laban sa buong mundo. Kinaumagahan, ginising si Sebastian Mateo ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Gaya ng dati, ang una niyang ginawa ay ang bumangon para puntahan ang silid ng kanyang anak. Si Hiraya ang kanyang umaga, ang kanyang araw, ang kanyang buhay, mula nang pumanaw ang kanyang asawa. "Good morning, my little champion," sabi niya habang binubuksan ang pinto. Ngunit ang mga salitang iyon ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang kuna ay walang laman. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. "Hiraya?" Tawag niya. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. "Natalia?" "Celia?" Walang sumasagot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang banyo, ang ilalim ng kama, ang cabinet.
Wala. Ang kanyang anak ay wala roon. Hiraya! Sigaw niya. Ang boses niya ay puno na ng purong pagkasindak. Dali-daling pumasok sa silid sina Celia at Natalia na may mga mukha ng pagkukunwaring gulat. Sumunod din si Diwa na tila bagong gising. Anong nangyayari, Sebastian? Tanong ni Diwa. Ang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Nawawala si Hiraya. Wala siya sa silid niya. Halos pasigaw na sagot ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Imposible, sabi ni Celia. Magdamag kaming nakaantabay sa labas ng kwarto. Teka, sabi ni Natalia. Napansin ninyo ba? Wala rin si Liwayway, yung janitor. Hindi siya pumasok ngayong umaga. Lahat sila ay napatingin kay Sebastian. At doon, sinimulan ni Diwa ang kanyang lason. Sebastian, wag mong sabihin, yung babaeng yon, yung mahirap na yon na laging mukhang desperado sa pera? Ang takot sa puso ni Sebastian ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang isang hamak na katulong naglakas loob na kunin ang kanyang anak. Ang ideya ay napakasama, napaka-personal, na para itong isang sampal sa kanyang pagkatao. Hanapin ninyo siya. Tawagan ang lahat ng gwardiya. Isara ang buong subdivision. Utos niya, ang bawat salita ay matigas at puno ng bagsik. Habang nagkakagulo ang lahat, may napansin si Sebastian sa ibabaw ng kuna. Isang kapirasong papel. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat. Nanganganib ang anak ninyo mula sa sarili ninyong pamilya. Sa isang sandali, natigilan siya. Ngunit mabilis na iwinaksi ni Diwa ang pagdududang yon. Isang panlilin lang, kapatid ko, sabi nito. Tinapik ang kanyang balikat. Isang desperadong taktika ng isang kriminal para iligaw tayo. Malinaw kung sino ang may gawa nito. Ang babaeng yon. Siguradong hihingi siya ng ransom. Ang paliwanag ni Diwa ay simple at direkta. At sa estado ng pag-iisip ni Sebastian, iyon ang pinaniwalaan niya. Ang galit ay mas madaling tanggapin kaysa sa nakalilitong mensahe sa papel. Nilukot niya ito sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ipahanap siya. Sabi niya sa mahinang ngunit nakamamatay na boses. Ibigay ninyo ang pangalan at litrato niya sa lahat ng istasyon ng pulis at media. Mag-aalok ako ng gantimpala. 1,000,000 piso. 10,000,000. Kahit magkano, siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas. Samamantala, sa loob ng isang tumatakbong bus palayo sa kabihasnan, nagising si Hiraya. Umiyak ito nang makita ang isang estrangherong mukha. Dahan-dahang inalo ito ni Liwayway, kinantahan ng isang oyayi na naaalala niya mula sa kanyang ina. Huminto ang bus sa isang maliit na kainan para sa almusal. Mula sa bintana, nakita ni Liwayway ang isang maliit na telebisyon sa loob. At doon, sa isang breaking news segment, ipinakita ang kanyang mukha. Ang kanyang litrato mula sa ID niya sa trabaho, nakapaskil para makita ng buong bansa. Sa ilalim nito ay may malalaking titik na nakasulat. Suspect sa pagkidnap, Liwayway Alon, pabuya, 10,000 sa sinumang makakapagturo. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Iniligtas niya si Hiraya mula sa isang lihim na panganib, ngunit sa mata ng batas at ng buong mundo, siya na ngayon ang halimaw. Ang mundo ni Sebastian Mateo ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang dating maayos at perpektong buhay niya ay naging isang bangungot na puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa harap ng media, isa siyang larawan ng katatagan, isang bilyonaryong ama na handang gawin ang lahat para mabawi ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo habang kinakaharap niya ang sunod-sunod na flash ng kamera. Sa babaeng kumuha sa aking anak, panimula niya sa press conference
na ipinatawag niya sa lobby ng Mendoza Tech. Ang boses niya ay matatag, ngunit may bahid ng bagsik na nagpanginig sa mga reporter. Liwayway Alon, tandaan mo ang pangalan mo, dahil iyan ang pangalang isusumpa ko habang buhay. Hahanapin kita. Walang lungga sa mundong ito na maaari mong pagtaguan. At kapag nahanap kita, hinding-hindi ko siya patatawarin. Pagkatapos ng kanyang maikling pahayag, hindi na siya sumagot ng anumang tanong. Naglakad siya palayo sa entablado na may aura ng kapangyarihan at puot na nagpatahimik sa buong silid. Sa loob ng kanyang opisina, naghihintay ang kanyang kapatid na si Diwa. Sinalubong siya nito ng isang yakap. Matatag ka, kapatid ko. Iyan ang kailangan. Gusto kong magbayad siya, Diwa, sabi ni Sebastian, habang sinusuntok ang kanyang lamesang gawa sa mahogany. Gusto kong maranasan niya ang impyerno. At magbabayad siya. Sagot ni Diwa. Ang boses ay malimay, ay malumanay ngunit puno ng lason. Ipinakalat ko na ang ilang impormasyon sa media. Nagaling siya sa isang napakahirap na pamilya na ang ina niya ay may malubhang sakit at nangangailangan ng malaking pera. Ginawa niya ito dahil sa pera. Sebastian, ganoon kasimple. Para sa mga taong tulad niya, ang buhay natin ay isang malaking pagkakataon lang para yumaman. Ang mga salita ni Diwa ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Sebastian. Iyon nga, pera, yun lang ang dahilan. Isang desperadong babae na handang gumawa ng karumal-dumal na krimen para sa pera. Ang paliwanag ay simple at katanggap-tanggap sa kanyang isip na gulong-gulo. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Sebastian ang lahat ng kanyang yaman at impluensya. Nag-hire siya ng mga pinakamahuhusay na private investigator. Nag-alok siya ng pabuyan na lalong tinaasan. Ang mukha ni Liwayway Alon ay nasa bawat telebisyon, bawat pahayagan, bawat social media post. Ginawa niya itong pinakakinasusulong babae sa buong Pilipinas. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, may mga maliliit na bagay na nagsimulang gumulo sa kanyang isipan. Mga bagay na hindi magkakatugma. Isang hapon, habang tinitignan niya ang mga gamit ni Hiraya, sa silid nito, pumasok si Celia. Sir Sebastian, kumain na po kayo. Nag-aalala na po kami sa inyo. Hindi tumingin si Sebastian. Kinuha niya ang isang maliit na laruang kotse, isang asul na race car na may numerong 7, ang pinakapaboritong laruan ni Hiraya na hindi nito binibitawan kahit sa pagtulog. Celia, tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa laruan. Ano ang paboritong laruan ni Hiraya? Iyon po sir. Yung robot po na malaki na may mga ilaw. Yun po ang lagi niyang nilalaro. Mabilis na sagot ni Celia na may ngiti. Natigilan si Sebastian. Ang robot na yon ay regalo ni Diwa noong nakaraang Pasko. Ngunit halos hindi iyon pinansin ni Hiraya. Tumingin siya kay Celia at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang kislap ng pagkataranta sa mga mata nito bago ito ngumiti muli. Isang maliit na detalye, isang maliit na kasinungalingan. Ngunit bakit? Bakit siya magsisinungaling sa ganoong kaliit na bagay? Iwinaksin niya ito sa kanyang isip. Siguro ay pagod lang siya. Maraming iniisip. Dumating ang gabi. Hindi siya makatulog. Muli siyang bumalik sa silid ni Hiraya. Ang bigat ng katahimikan sa loob ay halos hindi niya makayanan. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kuna, at niyakap ang isang unan na may amoy pa rin ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagsimula siyang mag-isip. Bakit hindi humihingi ng ransom ang kidnapper? Halos 1 linggo na ang nakalipas. Kung pera ang habol ni Liwayway Alon, hindi ba't dapat ay tumawag na siya? At bakit niya iiwan ang ganoong klaseng mensahe? Isang mensahe na naglalayong magtanim ng pagdududa. Ang kanyang mga daliri ay walang malay na gumapang sa ilalim ng kuna. At doon, may naramdaman siyang isang lukot na papel. Kinuha niya ito.
Ito ang kapirasong papel na ibinigay sa kanya ni Diwa noong unang araw, ang papel na nilukot niya sa kanyang galit at itinapon sa basurahan. Siguro ay kinuha ito ni Diwa at sinubukang itago, ngunit nahulog lamang. Dahan-dahan niyang inunat ang papel. Binasa niya muli ang mga salita na isinulat sa nanginginig na kamay. Nanganganib ang anak ninyo mula sa sarili ninyong pamilya. Noon, ang mga salitang ito ay parang isang kasinungalingan. Ngayon, sa katahimikan ng gabi, habang inaalala niya ang maling sagot ni Celia at ang kakaibang katahimikan ng kidnapper, ang mga salitang ito ay nagsimulang maging isang tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang tanong na sumisigaw, na gumugulo sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan mula sa sarili ninyong pamilya. Ang alat ng hangin at ang palagiang hampas ng alon sa dalampasigan ang naging bagong mundo ni Liwayway at Hiraya. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maliit at liblib na bayan ng mga mangingisda, isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Umupa si Liwayway ng isang maliit na kwarto sa likod ng bahay ng isang matandang babae, gamit ang halos lahat ng natitira niyang pera. Ang lugar na ito ay ang kanilang kanlungan, ngunit para kay Liwayway, ito rin ay isang kulungan na gawa sa takot. Bawat araw ay isang pagsubok. Upang hindi makilala, palagi siyang nagsusuot ng isang malaking bestida at itinatali ang buhok niya sa ilalim ng isang lumang sombrero. Kapag kailangan niyang lumabas para bumili ng kanilang pagkain at gatas ni Hiraya, tinatakpan niya ang kalahati ng kanyang mukha ng isang malaking panyo. Ang bawat sulyap mula sa mga estranghero ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang dibdib. Ang bawat pagtanong ng may-ari ng tindahan, si Aling Nena, ay sinasagot niya sa pinakamaikling paraan. Bagong salta ka lang dito. No, iha? Tanong nito isang araw. Opo, sagot ni Liwayway, hindi tumitingin sa mata ng matanda. Saan ka galing? Sa malayo po. Sa kabila ng patuloy na pangamba, isang hindi inaasahang damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Liwayway. Habang tumatagal, ang pag-aalaga niya kay Hiraya ay hindi na lamang isang tungkulin. Ito ay nagiging isang tunay na pagmamahal. Siya ang nagpapakain dito, nagpapatulog, at nag-aalis ng mga luha nito sa tuwing hinahanap nito ang kanyang ama. Sa mga mata ng bata, hindi siya isang kriminal. Siya ang kanyang tagapagtanggol. Isang gabi, ang kanilang payapang pagtatago ay binasag ng isang pagsubok. Nilagnat ng mataas si Hiraya. Ang maliit na katawan nito ay nanginginig sa init at ang mga daing nito ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Walang ospital sa maliit na bayang iyon at takot siyang dalhin ang bata sa sentrong pangkalusugan dahil tiyak na hahanapan sila ng mga dokumento. Buong gabi, hindi natulog si Liwayway. Binasa niya ng maligamgam na tubig ang isang maliit na tuwalya at paulit-ulit itong ipinupunas sa noo at katawan ng bata. Habang ginagawa niya ito, hindi niya mapigilang bumulong. Huwag kang mag-alala anak, sabi niya. Ang salitang anak ay kusa na lamang lumabas sa kanyang mga labi. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Gagaling ka. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang gasera, habang yakap niya ang isang batang hindi naman kanya, ngunit minamahal na niya ng buo, naintindihan ni Liwayway na hindi niya ito kayang gawing mag-isa. Ang pagtatago ay hindi solusyon. Ang pagtakas ay may hangganan. Kailangan niyang lumaban. Kinabukasan, nang medyo bumuti na ang pakiramdam ni Hiraya, nagdesisyon si Liwayway. Kinuha niya ang lahat ng natitira niyang barya at ang calling card ni Attorney Pag-asa. Nagpaalam siya kay Hiraya na pansamantala niyang ipinagkatiwala sa natutulog na may-ari ng bahay at naglakad patungo sa nag-iisang public phone booth sa plaza ng bayan.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihuhulog niya ang mga barya at pinipindot ang mga numero. Bawat tunog ng ring ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang boses ng babae ang sumagot. Pag-asa Law Office, good morning. Ma'am, maaari ko po bang makausap si Attorney Luz Biminda Pag-asa? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. Sino po sila? Nag-alinlangan si Liwayway. Ang pagsasabi ng kanyang pangalan ay parang isang pag-amin sa isang kasalanan. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Sabihin niyo po, ako po si Liwayway Alon. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod na para kay Liwayway ay tumagal ng 1 taon. Inaasahan niyang ibababa na ang telepono. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang abogada mismo ang nagsalita sa kabilang linya. Miss Alon, ang boses ni Attorney Luz ay kalmado ngunit matigas. Alam mo ba na ang buong bansa ay naghahanap sa'yo? Opo, Attorney. Alam ko po, sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pero hindi po totoo ang mga paratang nila. Hindi ko po kinidnap si Hiraya. Iniligtas ko lang po siya. Sa nanginginig na boses, isinalaysay niya ang lahat. Ang narinig niyang usapan sa mansyon, ang plano ni Diwa at ng mga yaya, ang takot na naramdaman niya para sa bata, at ang kanyang desperadong pagtakas. Sa simula, si Attorney Luz ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga detalye na lalong nagpapatunay ng kanyang pagdududa. Ngunit habang nagpapatuloy si Liwayway, ang kanyang mga salita ay napuno ng katapatan ng isang taong wala ng ibang makakapitan kundi ang katotohanan. Ikinuwento niya ang pasa sa braso ni Hiraya, ang sobrang nakita niyang iniabot ni Diwa, ang eksaktong mga salitang narinig niya tungkol sa aksidente sa Tagaytay. Nang matapos siyang magsalita, ang tanging maririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi. Nagkaroon muli ng isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, nagsalita si Attorney Luz. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay may bahid na ng paniniwala. Nasaan ka ngayon, Liwayway? Hindi ko po pwedeng sabihin, Attorney. Natatakot po ako. Naiintindihan ko, sagot ng abogada. Makinig ka sa akin. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Bigyan mo ako ng 2 araw. Aalamin ko kung may katotohanan ang mga sinasabi mo. At bago ibaba ang telepono, idinugtong nito ang mga salitang nagbigay kay Liwayway ng lakas. Huwag kang bibitaw, iha. Aalamin ko ang katotohanan. Pagkababa ng telepono, napasandal si Liwayway sa salamin ng phone booth. Humihikbi dahil sa halo-halong emosyon ng takot at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, may isang taong naniwala sa kanya. Samantala, sa maliit na tindahan sa tapat ng plaza, si Aling Nena ay nag-aayos ng kanyang mga paninda. Isang customer ang nagbayad at iniabot sa kanya ang isang luma at lukot na dyaryo na ginamit bilang pambalot ng tuyo. Habang itinatapon niya ito, isang pamilyar na mukha ang nakakuha ng kanyang atensyon mula sa pahina, ang mukha ng bagong nangungupahan sa kanya, ang babaeng laging nakatakip ang mukha. Sa ilalim ng litrato, nakasulat ang malalaking numero, 10,000 pabuya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Tumingin siya sa phone booth kung saan kalalabas lang ni Liwayway at pagkatapos ay muli sa dyaryo. Ang 10 milyong piso. Ang halagang yon ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Dahan-dahan, pumasok siya sa loob ng kanyang tindahan at dahan-dahang kinuha ang luma nilang telepono. Ang mga sumunod na araw ay naging isang personal na impyerno para kay Sebastian Mateo. Sa umaga, pinapakita niya sa lahat, lalo na kay Diwa, ang imahe ng isang amang nagluluksa at puno ng galit. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang mag-isa sa kanyang opisina, ang mga butil ng pagdududa na itinanim ng sulat at ng mga maliliit na kasinungalingan ay lumalaki at nag-uugat sa kanyang isipan. Ang tanong,
ay paulit-ulit na bumabalik. Paano kung tama ang isinulat sa papel? Hindi na niya kayang manahimik na lang. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit. Isang umaga, nagpaalam siya kay Diwa. Pupunta lang ako ng Cebu para sa isang mahalagang business meeting. Baka 2 o 3 araw ako doon. Ikaw na muna ang bahala dito. Mag-ingat ka kapatid, sabi ni Diwa. Tinapik pa siya sa balikat. Hayaan mong ako na ang tumutok sa paghahanap kay Hiraya habang wala ka. Ang pag-aalala sa boses ni Diwa ay tila perpekto, ngunit para kay Sebastian, ito ngayon ay may halong kaplastikan na nagdudulot ng pangingilabot. Tumangulang siya at umalis. Ngunit hindi siya pumunta sa airport. Sa halip, nagtungo siya sa isang hindi kilalang gusali sa Makati, sa opisina ng isang freelance IT forensics expert na dati nang nakatulong sa kanyang kumpanya. Ginoong Mateo, ikinagagalak ko kayong makita muli, bati ni Marco. Isang binatilyong payat ngunit may matatalas na mata. Ano po ang maipaglilingkod ko? May isang bagay akong kailangan mong gawin, Marco, at kailangan itong manatiling sa ating dalawa lang. Seryosong sabi ni Sebastian habang inilalabas ang isang hard drive. Ito ang kopya ng security footage mula sa bahay ko. Noong gabi, kung kailan nawala ang anak ko, may 1 oras na nawawala sa recording ng CCTV sa main hallway. Burado, gusto kong malaman kung kaya mo itong i-recover. Susubukan ko po, sir. Ngunit kung sadyang pinormat ang bahaging iyon, maaaring mahirapan tayo, sagot ni Marco habang isinasaksak ang drive sa kanyang high-tech na computer setup. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Sebastian. Bawat pag-type ni Marco sa keyboard, bawat pag-scroll ng mga linya ng code sa screen, ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa wakas tumigil si Marco. May nakuha ako, sir. Hindi buo. Karamihan ay corrupted data na. Ngunit may isang audio fragment akong na-isolate. 10 segundo lang. Patugtugin mo, utos ni Sebastian. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Pinindot ni Marco ang play. Sa simula, puro static. Pagkatapos, isang boses ang narinig ni Sebastian. Isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses ng kanyang kapatid. Kailangang maging malinis ang lahat. Iyon lang. Ngunit sapat na yon. Ang boses ni Diwa, malinaw at hindi maipagkakaila, na nagsasabi ng mga salitang nagpapatibay sa kanyang pinakamasamang hinala. Ang dugo ni Sebastian ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Nagpasalamat siya kay Marco, nagbayad ng malaki, at umalis na parang isang zombie. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Ngunit nakilala niya ito. Ito ang pribadong numero ni G. David, ang pinakamatagal at pinagkakatiwalaang accountant ng kanilang ama sa Mendoza Tech. Sebastian, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating magkita. May kailangan kang makita. Isang bagay na hindi na kayang itago ng aking konsensya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Walang paligoy-ligoy na iniabot ni G. David kay Sebastian ang isang makapal na brown folder. Ano to? Tanong ni Sebastian. Mga records na ilang buwan ko nang sinusubaybayan, sagot ni G. David. Si Diwa, may malalaking halaga siyang inilalabas mula sa mga di gaanong nagagalaw na pondo ng kumpanya. Ibinabalik niya, ngunit laging may kulang. Sinundan ko ang trail. Ipinasok niya lahat sa isang high-risk offshore investment at nalugi siya. Malaki ang pagkakautang niya ngayon, Sebastian. Milyon-milyon. Desperado na siya. Binuksan ni Sebastian ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero, sa mga spreadsheet, sa mga bank transaction slips. Ang katotohanan ay nakalimbag doon sa itim at puti.
Ang kanyang kapatid ay hindi lang isang magnanakaw. Isa siyang desperadong tao na lubog sa utang. Isang motibo. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Sebastian. Nanatili siya sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng isang parke. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa harap na niya. At ang nabubuong larawan ay isang imahe ng karimlan at pagtataksil na hindi niya kailanman inakala. Ang sulat, mula sa sarili ninyong pamilya. Ang kasinungalingan ni Celia tungkol sa laruan. Ang buradong CCTV footage, ang boses ni Diwa. Maging malinis ang lahat. Ang financial records. Ang motibo. Si Liwayway Alon, hindi niya kinidnap si Hiraya para sa pera. Kinidnap niya ito para iligtas. Iniligtas niya ang kanyang anak mula sa sarili niyang kapatid. Ang bigat ng katotohanan yon ay parang isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Dinudurog ang lahat ng galit na naramdaman niya at iniiwan lamang ang isang malamig at matinding pagsisisi. Ginawa niyang kriminal sa mata ng buong mundo ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ginawa niyang halimaw ang isang bayani. Napahampas siya sa manibela, isang sigaw ng sakit at paghihinagpis ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Paano siya naging ganito kabulag? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Balak niya sanang hindi ito pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay paos. Mr. Sebastian Mateo? Tanong ng isang kalmado at propesyonal na boses ng babae sa kabilang linya. Ako si Attorney Luz Viminda Pag-asa. Natigilan si Sebastian. Tumatawag ako. Pagpapatuloy ng abogada. Dahil meron akong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng iyong anak. At tungkol sa babaeng kasama niya, ang kliyente ko, si Liwayway Alon. Nagkasundo sina Sebastian at Attorney Luz Pag-asa na magkita sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Isang halos abandonadong warehouse na pag-aari ng Mendoza Tech sa labas ng siyudad. Ang hangin sa loob ay amoy kalawang at alikabok. Isang perpektong tagpuan para sa isang pag-uusap na magbubunyag ng mga maduduming lihim. Dumating si Sebastian na mag-isa. Ang kanyang postura ay iritable at puno ng pag-aalinlangan. Kahit na unti-unti na niyang natatanggap ang katotohanan, isang bahagi pa rin ng kanyang isipan ang nahihirapang paniwalaan ang lahat. Pagpasok niya, nakita niya si Attorney Luz na naghihintay, nakatayo sa gitna ng isang sinag ng liwanag mula sa butas na bubong. Ang abogada ay hindi matangkad, ngunit meron itong aura ng talino at katatagan. Mateo! Bati nito. Ang boses ay kalmado. Salamat sa pagdating. Diretsuhin niyo na ako, attorney. Sabi ni Sebastian, walang paligoy-ligoy. Nasaan ang anak ko? Ang anak ninyo ay ligtas, Mr. Mateo. Ligtas dahil sa kliyente ko. Diretsong sagot ni Luz, hindi natitinag sa matigas na tono ng kausap. Bago ko sabihin kung nasaan sila, kailangan niyo munang pakinggan ang buong kwento. Hindi mula sa media, hindi mula sa pulis, kundi mula sa bibig mismo ng taong nakasaksi ng lahat. Sa sumunod na kalahating oras, walang ginawa si Sebastian kundi makinig. Isinalaysay ni Attorney Luz ang bawat detalye ng kwento ni Liwayway nang may legal na presisyon. Inilarawan niya ang eksaktong posisyon ng aparador kung saan nagtago si Liwayway, ang mga eksaktong salitang narinig niya mula kay Diwa, Celia at Natalia, ang pasa sa braso ni Hiraya, at ang takot na nag-udyok sa kanyang kliyente na gawin ang isang desperadong bagay. Bakit ko paniniwalaan ang lahat ng ito? Tanong ni Sebastian. Kahit na sa loob-loob niya, ang bawat salita ng abogada ay tumutugma sa mga piraso ng ebidensyang hawak niya. Maaring gawa-gawa niya lang ang lahat para pagtakpan ang krimen niya. Ngumiti ng bahagya si Attorney Luz.
Mr. Mateo, tinanong ko ang kliyente ko ng isang detalye. Isang bagay na imposibleng malaman ng isang hamak na janitor lamang. Tinanong ko siya kung ano ang palayaw na ginagamit ninyo para sa inyong anak kapag kayong dalawa lang. Natigilan si Sebastian. Ang sabi niya, pagpapatuloy ni Luz, tinatawag ninyo siyang My Little Champion. Tama po ba ako, Mr. Mateo? Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal kay Sebastian. Iyon nga ang tawag niya kay Hiraya. Isang maliit na sikreto sa pagitan nilang mag-ama. Walang ibang nakakaalam noon. Walang sino man. Maliban kong narinig ito ng isang taong laging nasa paligid, laging naglilinis sa pasilyo sa labas ng silid ng kanyang anak. Ang huling pader ng kanyang pagdududa ay tuluyan ng gumuho. Napaupo siya sa isang lumang kahon. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa kanyang buhok. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ang bigat ng pagsisisi ay halos magpaguho sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang susunod ninyong gagawin. Sabi ni Luz, nasa panganib pa rin sila. Kung desperado ang kapatid ninyo dahil sa pera, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Samamantala, sa maliit na bayang malayo sa kaguluhan, ang pag-asa ni Liwayway ay nagsisimulang maging isang panibagong uri ng takot. Ang takot sa paghihintay. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makausap niya si Attorney Luz at wala pa siyang natatanggap na balita. Ang bawat pagdaan ng tricycle sa labas ng kanilang bintana, bawat asong tumatahol sa gabi, ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Naramdaman din ni Diwa Kasalatan ang pagbabago sa kilos ni Sebastian. Ang kapatid niya ay naging mas mailap, mas palatanong. Hindi na ito kasing bulag ng dati sa galit. Nakaramdam si Diwa ng panganib. Nararamdaman niyang nauubusan na siya ng oras. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa ilalim ng mundo ng krimen, nakuha niya ang impormasyon mula sa isang police informant. Isang matandang babae mula sa isang bayan sa Batangas ang tumawag para sa pabuya. Ibinigay nito ang eksaktong lokasyon ng isang babae at isang bata na tumutugma sa deskripsyon ni Liwayway at Hiraya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Diwa. Hindi niya ito sinabi sa mga pulis. Sa halip, tinawagan niya ang 2 bayarang salarin. May trabaho ako para sa inyo, sabi niya sa telepono. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Puntahan ninyo ang address na ito. May isang babae at isang bata doon. Kunin ninyo ang bata nang walang galos. Ang babae, bahala na kayo sa kanya. Siguraduhin niyo lang na hindi na siya muling makakapagsalita. At dalhin ninyo sa akin ang bata sa lugar na napag-usapan natin. Kailangan kong umalis ng bansa bago pa man may makaalam ng lahat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sebastian, agad na tinawagan ni Attorney Luz si Liwayway gamit ang numero ng isang kapitbahay na pinakiusapan ng abogada. Liwayway, makinig ka, sabi ni Luz. Ang boses ay apurado. Nakausap ko na si Mr. Mateo. Naniniwala na siya. Ngunit may panganib. Pakiramdam ko ay kikilos na ang kapatid niya. Kailangan ninyong umalis dyan ngayon din. Maghanda ka. May mga taong darating dyan para sunduin kayo at dalhin sa isang ligtas na lugar. Napuno ng pag-asa at takot si Liwayway. Sa wakas, may pag-asang matatapos na ang lahat. Dali-dali niyang iniligpit ang kanilang mga gamit. Isang maliit na bag lang ang kanyang binitbit. Niyakap niya si Hiraya. Aalis na tayo dito, anak. Makikita mo na ang daddy mo. Habang nag-aayos siya, isang malakas at sunod-sunod na katok ang yumanig sa kanilang manipis na pinto. Blag! 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 Hindi yun ang katok ng mga taong magliligtas sa kanila. Iyon ay isang katok na marahas at puno ng masamang hangarin. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintana at nakita ang 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga muka ay nakakatakot at hindi pamilyar. Liwayway Alon,
Alam naming nandyan ka. Buksan mo to. Sigaw ng isang lalaki. Nanigas si Liwayway sa kinatatayuan. Ang tulong na kanyang hinihintay ay napalitan ng panganib na nasa mismong pintuan na niya. Sila na ang mga sinasabi ni Diwa. Nahanap na nila siya. Ang tunog ng marahas na pagkatok sa pinto ay parang martilyong pumupukpok hindi lang sa kahoy, kundi pati na rin sa dibdib ni Liwayway. Ang bawat kalabog ay isang paalala na ang manipis na pader na yon ang tanging pumapagitan sa kanila ni Hiraya at sa mga halimaw na ipinadala ni Diwa. "Pibuksan mo to, sabi!" Sigaw muli ng lalaki sa labas, sinundan ng isang malakas na sipa sa pinto na nagpayanig sa buong kwarto. Nataranta si Liwayway. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakas. Niyakap niya ng mahigpit si Hiraya na nagsisimula ng umiyak dahil sa takot. "Shh, baby, huwag kang maingay." Bulong niya, kahit na ang sarili niyang boses ay nanginginig. Mabilis niyang ginala ang kanyang mga mata sa paligid ng maliit na silid. Walang ibang labasan. Ang tanging bintana ay may mga rehas na bakal. Isang patibong. Wala silang matatakbuhan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang maliit at mabigat na aparador para harangan ang pinto. Gumawa ito ng malakas na ingay, isang senyales sa may nampumuwi sa mga nasa labas na hindi siya susuko ng walang laban. "Abat matigas ang ulo mo, ha?" Narinig niyang sabi ng isa sa mga lalaki na may kasamang tawa. "Mas pinapahirapan mo lang ang sarili mo." Sumunod ang isa pang malakas na sipa. Isang lamat ang lumitaw sa gitna ng pinto. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang kahoy ay nagsimulang mabasag, nagbibigay daan sa dilim sa labas. Napasandal si Liwayway sa pader sa pinakamalayong sulok ng kwarto. Yakap-yakap si Hiraya na parang ito na ang huling bagay na gagawin niya sa kanyang buhay. Hinalikan niya ang noo ng bata. "Pangako, Hiraya." Humihikbing bulong niya. "Hinding-hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Hinding-hindi." Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman ni Liwayway sa mga nakaraang araw ay tila naglaho. Napalitan ito ng isang uri ng tapang na ngayon niya lang naramdaman. Ang tapang ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak kahit na ito ay sa duguman o hindi. Hindi na siya ang dating janitor na laging nakayuko. Ngayon, isa siyang leona na poprotektahan ang kanyang supling hanggang sa huling hininga. Samantala, sa isang highway ilang kilometro pa ang layo, si Sebastian Mateo ay nasa loob ng kanyang sasakyan kasama si Attorney Luz at 2 pulis na personal niyang pinagkakatiwalaan. Sila ang sundo na ipinadala ni Luz. Si Sebastian ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay litaw na litaw. Ang bawat segundong paghinto dahil sa trapiko ay parang isang pagtorture. "Attorney, tawagan mo ulit siya," utos ni Sebastian. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kinuha ni Luz ang kanyang telepono at sinubukang tawagan muli ang numero ng kapitbahay ni Liwayway, ngunit walang sumasagot. "Hindi niya sinasagot, Sebastian. Baka..." "Huwag! Huwag mong itutuloy yan!" Putol ni Sebastian. "Mas bilisan mo!" Sigaw niya sa sarili, habang walang awang binubusinahan ang mga sasakyan sa harap niya. Ang kanyang isipan ay isang bagyo ng pagsisisi at takot. Inaalala niya ang mukha ni Liwayway sa mga CCTV footage. Isang babaeng tahimik na nagtatrabaho, laging magalang, at minsan ay nahuhuli niyang nakangiting nakatingin kay Hiraya habang ito'y naglalaro. At ang babaeng iyon, ang babaeng hinusgahan niya, siniraan, at ginawang kriminal, ay kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan para protektahan ang kanyang anak. Ang pag-iisip na baka huli na ang lahat, na baka hindi na niya muling makita si Hiraya at hindi man lang siya makahingi ng tawad kay Liwayway, ay isang bangungot na unti-unting nagiging isang posibleng katotohanan. Napasuntok siya ng malakas sa manibela.
Diyos ko, iligtas mo sila. Pakiusap niya sa kawalan. Iligtas mo sila. Bumalik sa maliit na kwarto. Ang pinto ay tuluyan ng bumigay. Lag. Isang malakas na puwersa ang nagpatumba sa aparador. Ang pinto ay wasak. Mula sa nasirang pasukan, isang malaking lalaki ang pumasok. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang masamang ngiti. Sumunod ang kanyang kasama. Ang kanilang mga mata ay agad na napako kay Liwayway at sa batang mahigpit niyang kayakap. Tumayo si Liwayway. Inilagay si Hiraya sa kanyang likuran. Kinuha niya ang nag-iisang bagay na maaari niyang gamitin bilang armas. Isang sirang walis tambo na nakasandal sa sulok. Itinutok niya ito sa mga lalaki. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagbabanta. Tumawa ang unang lalaki, isang tawang nakakakilabot. Lumapit ito ng dahan-dahan na parang isang pusang naglalaro sa kanyang kawawang daga. "Miss, ibigay mo na lang sa amin ang bata at hindi ka na namin sasaktan ng husto." "Subukan ninyong lumapit," sigaw muli ni Liwayway. "Hey!" "Sige," sabi ng lalaki, na wala ang nangiti sa mukha nito. "Sa mahirap na paraan pala ang gusto mo." Humakbang ito pasulong. At isa pa, bawat hakbang nito ay nagpapaliit sa mundo ni Liwayway hanggang sa ang tanging nakikita na lang niya ay ang panganib na nasa kanyang harapan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa na sa anumang mangyayari. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ito na ang katapusan. "Tapos na ang laro, miss," sabi ng lalaki habang inaabot ang kamay nito para kunin si Hiraya. Model huminto may ilang talampakan ng layo. Tila nagbibigay ng espasyo. "Tumingin ka sa akin. Pakiusap." Dahan-dahan, itinaas ni Liwayway ang kanyang paningin. Nakita niya ang pagod at pagsisisi sa mga mata ng lalaking nasa kanyang harapan. "Wala akong sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi." Pagpapatuloy ni Sebastian, "Ang mga sinabi ko, ang mga ginawa kitang isang halimaw sa mata ng lahat. Samantalang ang totoo, ikaw pala ang anghel na nagligtas sa anak ko. Pinrotektahan mo siya. Inilagay mo sa panganib ang sarili mong buhay para sa kanya, habang ako, ang sarili niyang ama, ay naging bulag." Nanginginig ang boses ni Sebastian. Ang imahe ng makapangyarihang bilyonaryo ay tuluyan ng naglaho. Ang kaharap ni Liwayway ngayon ay isang amang nagpapasalamat at isang taong puno ng hiya. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo, Liwayway. Ngunit sisimulan ko sa pagsasabi ng salamat. Salamat sa pagligtas sa aking anak at patawarin mo ako." Ang mga salitang iyon, ang sinseridad sa bawat pantig, ay nagpadaloy sa mga luha ni Liwayway na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng takot o lungkot, kundi luha ng ginhawa. Sa wakas, may naniwala na sa kanya. Sa wakas, tapos na ang kanyang pagtatago. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya, isang maliit na paggalaw na nagsasabi ng 1,000 bagay: pagtanggap, pagpapatawad, at pag-unawa. Samantala, isang team ng mga pulis ang mabilis na nagtungo sa mansyon ng mga Mateo, dala ang warrant of arrest para kay Diwa Kasalatan. Kumpiyansa silang dadatnan nila ito doon. Walang kamalay-malay na ang kanyang masamang plano ay nabunyag na. Pinalibutan nila ang buong property. Ang team leader ay nag-doorbell. Si Celia, na namumutla at nanginginig, ang nagbukas ng pinto. "Nandito kami para arestuhin si Diwa Kasalatan para sa kasong attempted murder at kidnapping," deklara ng opisyal. Wala siya dito," nanginginig na sagot ni Celia. "Kanina pa po siyang umalis. May dala siyang malaking maleta. Sabi niya, may biglaan daw siyang business trip sa ibang bansa." Nagkatinginan ang mga pulis. Mabilis silang pumasok at hinalughog ang buong mansyon. Ngunit wala na nga si Diwa. Nakatakas na ito.
Isang opisyal ang agad na tumawag sa airport at sa lahat ng seaport para mag-issue ng hold departure order. Ngunit alam nila na bawat minutong lumilipas ay isang pagkakataon para kay Diwa na tuluyang makalayo. Nang makarating ang balita kay Sebastian sa istasyon ng pulis, ang kaluwagang naramdaman niya kanina ay napalitan ng panibagong galit. Hindi pa tapos ang laban. Ang taong nasa likod ng lahat ng kanilang paghihirap ay malaya pa. Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay tahimik na umiinom ng tubig na ibinigay ni Attorney Luz. Nakita niya ang bakas ng takot na muling gumuhit sa mukha nito. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang panata sa kanyang sarili. Hindi siya titigil. Hahanapin niya si Diwa hanggang sa dulo ng mundo kung kinakailangan para kay Hiraya at para sa babaeng ito na isinakripisyo ang lahat para sa kanila. Ang hustisya ay kailangan niyang makamtan. Ang mga sumunod na oras ay naging isang mabilis at malawakang operasyon. Ang mukha ni Diwa Kasalatan na dati isang iginagalang na negosyante ay nakapaskil na ngayon sa bawat news channel bilang isang pugante. Si Sebastian, gamit ang kanyang koneksyon at yaman, ay nagtalaga ng sarili niyang team para tulungan ang mga pulis. Tinitiyak na walang butas na maaaring takasan ang kanyang kapatid. Ang balita ay dumating sa kasagsagan ng hapon. Isang alertong immigration officer sa Naya Terminal Shamdamdawan ang nakapansin sa isang lalaking nakasuot ng salamin at sombrero, na kahit pilit binabago ang itsura ay hindi maitago ang pamilyar na tindig. Nang suriin niya ang pasaporte na may pekeng pangalan, kinutuban na siya. Isang mabilis na tawag sa airport police ang nagkumpirma ng kanyang hinala. Nang malaman ni Diwa na siya'y natuklasan na, nagtangka siyang tumakbo. Ang abalang departure area ay biglang naging isang entablado ng habulan. Nagpanakbuhan ang mga tao, nagsisigawan, habang hinahabol ng mga pulis ang desperadong si Diwa. Ngunit wala siyang kawala. Sa gitna ng mga check-in counter, napalibutan siya. Doon, sa harap ng daan-daang estranghero, ang dating makapangyarihang si Diwa Kasalatan ay pinusasan na parang isang ordinaryong kriminal. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at kahihihiyan. Habang dinadala si Diwa sa headquarters, ang dalawang yaya, sina Celia at Natalia, ay sumuko na rin sa pulisya sa loob ng interrogation room nang walang Diwa na umaalalay sa kanila. Ang kanilang katapangan ay naglaho na parang bula. Siya po ang nag-utos ng lahat. Humahagulgol na, sabi ni Celia. Tinakot niya po kami. Sabi niya, may utang na loob daw po kami sa pamilya Mateo kaya dapat naming sundin ang lahat ng gusto niya. Binigyan niya kami ng pera para manahimik. Totoo po yun. Dagdag ni Natalia, ang muka ay basang-basa ng luha. Wala po kaming nagawa. Natakot po kami para sa aming mga pamilya. Ang kanilang mga salaysay ang nagsilbing huling pako sa kabaong ni Diwa. Ngunit may isa pang lihim na malapit ng mabunyag, isang kasalanang mas matagal nang nakatago sa dilim. Habang nasa kalagitnaan ng kaguluhan, isang matandang lalaki na nakabarong ang lumapit kay Sebastian sa istasyon. Mr. Mateo, ako po si Detective Ramos, retirado na. Ako ang humawak sa kaso ng aksidente ng mga magulang ninyo. Maraming taon na ang nakalipas. Natigilan si Sebastian. Ano po ang kailangan ninyo? Mayroon akong laging ipinagtataka sa kasong yon, sabi ng matandang detective. Ang preno ng sasakyan, sabi ng report, ito ay faulty wiring. Ngunit may isang mekaniko akong nakausap noon na nagsabing tila sinadya ang pagkasira. Pero bigla siyang nawala. Nang marinig ko ang balita tungkol sa kapatid mo ngayon, sinubukan ko siyang hanapin ulit. Sa pagkakataong ito, nagsalita na siya. Dinala ni Detective Ramos si Sebastian sa isa pang silid, kung saan naroon ang isang lalaking nasa edad 50, nanginginig at hindi makatingin ng diretsyo. Ito ang mekaniko. Inamin niya ang lahat. Binayaran daw siya ng isang babatang amo, si Diwa.
para sirain ang brake line ng sasakyan ng sarili nitong mga magulang. Ang dahilan, nalaman daw ng kanilang ama ang tungkol sa malaking halaga na ninakaw ni Diwa sa kumpanya para isugal at nagbanta itong tatanggalan siya ng mana. Ang revelasyon ay isang malakas na suntok sa sikmura ni Sebastian. Ang kasamaang loob ng kanyang kapatid ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang pala ang kanyang pamangkin, kundi pati na rin ang sarili nilang mga magulang ay kaya nitong isakripisyo para sa pera. Samantala, ang kwento ni Liwayway Alon ay sumabog sa media. Mula sa pagiging pinakakinamumuhiang kidnapper, siya ngayon ay binansagang ang bayaning janitor. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng TV screen, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita sa ilalim ay bayaniima, katapangan, pagmamalasakit. Sa isang pampublikong ospital, sa loob ng payak na ward, isang babaeng may sakit ang nakatingin sa maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. Siya ang ina ni Liwayway. Habang pinapanood niya ang mga balita tungkol sa kabayanihan ng kanyang anak, ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng hindi masukat na pagmamalaki. Nang matapos ang lahat sa presinto, alam ni Sebastian kung saan siya dapat pumunta. Hindi siya umuwi. Hindi siya pumunta sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa ospital kung saan naroon ang ina ni Liwayway. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ina. Nag-uusap sila ng mahina, ang kanilang mga mukha ay naliligo sa liwanag ng papalubog na araw mula sa bintana. Sa sandaling iyon, hindi sila ang mga tauhan sa isang madramang balita. Sila ay mag-ina lamang, muling pinagbuklod pagkatapos ng isang matinding pagsubok. Hindi niya gustong sirain ang sandaling iyon, ngunit kailangan niya. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Napalingon si Liwayway. Ang pagkagulat ay agad na gumuhit sa kanyang mukha nang makita si Sebastian. "Mr. Mateo," sabi niya, akmang tatayo para magbigay galang. "Wag, Liwayway, manatili ka dyan," pigil ni Sebastian. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi na niya sinubukang itago. Tumingin siya sa ina ni Liwayway, isang babaeng may bakas ng hirap sa mukha, ngunit may dignidad sa mga mata. Yumuko siya ng bahagya. "Ginang Alon," sabi niya sa magalang na boses. "Ako po si Sebastian Mateo. Nandito po ako para personal na humingi ng tawad sa inyo at sa inyong anak." Tumingin siya muli kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ang lahat ng pinagdaanan ninyo, ang takot, ang panghuhusga, ang panganib, lahat ng iyon ay dahil sa pamilya ko. Walang halaga ang makakapantay sa ginawa mo, Liwayway. Iniligtas mo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Huminga siya ng malalim. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko at utang ko sa iyo ang buhay mo. Isang utang na loob na hinding-hindi ko kayang bayaran ng buo. Pero sisimulan ko ngayon. Tumingin siya sa paligid ng ward, sa mga pasyenteng nagsisiksikan, sa mga payak na kagamitan. "Simula bukas," deklara niya, "ang nanay mo ay ililipat sa pinakamagandang private suite sa ospital na ito. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin, ang operasyon, ang mga gamot, ang therapy, lahat hanggang sa siya ay tuluyang gumaling. Ito ang pinakamaliit na bagay na maaari kong gawin." Hindi makapagsalita si Liwayway. Tanging mga luha na lamang ng pasasalamat ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, sa wakas, isang liwanag ng pag-asa ang sumisikat para sa kanila. "At ikaw," sabi ni Sebastian, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas personal. "Hindi ka na babalik sa pagiging janitor, pero hindi kita bibigyan ng pera. Bibigyan kita ng isang bagay na mas magtatagal, isang pagkakataon.
Ang paghuhukom para kay Diwa ay nagsisimula pa lang sa korte. Ngunit para kay Liwayway, ang paghuhukom ng mundo sa kanya ay tapos na. Isang bagong kabanata ang naghihintay. At sa harapan niya, nakatayo ang lalaking minsan niyang kinatakutan, ang lalaking minsan niyang kinamuhian. Ngunit ngayon ay siyang nag-aalok sa kanya ng susi para sa isang panibagong simula. Ilang buwan ang lumipas. Ang hanging amoy, disinfektante sa ospital, ay napalitan na ng samyo ng bagong pag-asa. Ang operasyon ng ina ni Liwayway ay naging matagumpay. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor, na personal na pinili ni Sebastian, unti-unti nang nanunumbalik ang lakas nito. Ang buhay ni Liwayway ay nagbago rin ng husto. Tinupad ni Sebastian ang kanyang pangako. Hindi na siya isang janitor na yumuyuko sa bawat anino. Siya na ngayon ang namamahala sa bagong tatag na Hiraya Foundation, ang charity arm ng Mendoza Tech na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilyang may karamdaman at mga batang nangangailangan. Dito, ang kanyang likas na kabaitan at pag-unawa sa hirap ng buhay ay naging isang tunay na biyaya. Bawat araw, nakikikita niya ang epekto ng kanyang trabaho sa mukha ng mga taong kanyang tinutulungan, mga ngiting nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling at kung bakit mahalaga ang kanyang ginagawa. Ang ugnayan nila ni Sebastian ay dahan-dahang namukadkad. Nagsimula ito sa mga formal na pag-uusap tungkol sa foundation na nauwi sa mga personal na kwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap at takot. Ang dating pader ng pagitan ng isang amo at empleyado ay unti-unting gumuho at sa lugar nito ay nabuo ang isang tulay ng respeto, paghanga at isang damdaming mas malalim pa. Isang hapon, inanyayahan siya ni Sebastian na magkape, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit at tahimik na kapihan na tinatawag na Sinag. Gusto ko lang magpasalamat ulit, panimula ni Sebastian habang hinahalo ang kanyang kape. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Liwayway. Binigyan mo ng bagong buhay ang foundation. Binigyan mo ng bagong buhay ang lahat. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting totoo at hindi na nababalutan ng takot. Binigyan niyo rin po ako ng pagkakataon, Mr. Mateo, isang bagay na hindi ko inakalang posible. Sebastian, pagtatama nito sa kanya, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tawagin mo akong Sebastian. At hindi yon pagkakataon, Liwayway. Iyon ay isang bagay na karapat-dapat para sa'yo. Ang pag-uusap nila ay umagos ng natural. Ikinuwento ni Sebastian ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, ang kalungkutan ng pagiging isang soloyong ama, at ang takot na naramdaman niya noong nawala si Hiraya. Ikinuwento naman ni Liwayway ang tungkol sa kanyang simpleng buhay, ang kanyang pagmamahal sa ina, at ang mga pangarap na minsan niyang binitawan. Sa loob ng kapihang yun, hindi sila ang bilyonaryo at ang dating janitor. Sila ay dalawang taong nasaktan, lumaban, at ngayon ay unti-unting naghihilom. Makalipas ang ilang linggo, habang binabantayan ni Liwayway ang kanyang natutulog na ina sa pribadong silid nito sa ospital, dumating si Sebastian. May dala itong isang maliit na buke ng mga puting bulaklak. Para sa kanya, sabi ni Sebastian, inilalagay ang mga bulaklak sa vase. At para sa'yo. Tumayo siya sa tabi ni Liwayway. Pareho silang nakatingin sa payapang mukha ng ginang. Noong una kitang nakilala, mahinang sabi ni Sebastian, nakita ko lang kung ano ang nasa labas. Isang simpleng babae, ngunit nagkamali ako. Sa likod ng simpleng itsura na yon ay isang tapang na hindi ko pa nakikita kanino man. Isang kabutihang loob na kayang isakripisyo ang lahat para sa tama. Humarap siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Liwayway, hindi lang ang anak ko ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin ako. Mula sa galit, sa pagdududa, at sa kalungkutan. Tinuruan mo akong maniwala ulit sa kabutihan ng tao. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Liwayway.
Mainit ito, kaiba sa lamig ng takot na dati niyang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pagpapatuloy niya. Pero alam ko na sa bawat araw na kasama kita, mas gumagaan ang mundo ko. Mas nagiging maliwanag. Hayaan mo sana akong maging bahagi ng mundo mo. Hayaan mo sana akong alagaan ka. Ikaw at ang iyong ina. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang gusto ng puso ko. Hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang siya sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa mga mata ni Sebastian. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang tango at isang matamis na ngiti ang naging sagot niya. At sapat na yon. Makalipas ang ilang buwan. Buwan sa isang dalampasigan na hinahalikan ng gininto ang sinag ng bukang Liwayway, isang pamilya ang masayang naglalakad. Isang batang lalaki ang masayang tumatakbo, hinahabol ang mga alon. Ang kanyang halakhak ay sumasabay sa tunog ng dagat. Sa likod niya, magkahawak kamay na naglalakad ang isang lalaki at isang babae. Pinanood ni na Sebastian at Liwayway si Hiraya na naglalaro. Tumingin si Sebastian kay Liwayway, ang babaeng nagdala ng bagong umaga sa kanyang buhay. Handa ka na ba? Tanong niya. Saan? Nakangiting tanong ni Liwayway. Sa ating bagong simula. Sagot ni Sebastian, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Tumingin si Liwayway sa papalabas na araw sa silangan, ang pangalan niya mismo na nagbabadya ng pag-asa at panibagong buhay. Sa tabi niya ay ang lalaking minamahal niya at sa harapan nila ay ang batang nag-ugnay sa kanilang mga tadhana. Ang lahat ng sakit at takot ng nakaraan ay tila mga anino na lamang na tinaboy ng liwanag. Niyakap nila ang isa't isa, isang tahimik na pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-ibig, kapayapaan, at pasasalamat. Silang tatlo, magkakasama, ay haharapin ang isang panibagong bukang Liwayway. Sa kwentong ito ni Liwayway at Sebastian, ipinakita sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa lakas o yaman, kundi sa kakayahang piliin ang tama, kahit na ang kapalit nito ay ang lahat. Natutunan natin na ang pag-ibig na isinilang mula sa sakripisyo at respeto ay ang pinakamatibay sa lahat. At higit sa lahat, gaano man kadilim ang gabi ng pagsubok, laging may sisikat na bukang liwayway ng pag-asa para sa mga pusong nananatiling tapat at totoo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng pag-ibig at katapangan na ito. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Liwayway at Sebastian. Nais po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig mula sa amin. I-comment lamang po sa ibaba ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.